Ted Pailon, pinahiya si Joel Chua. Richard Gomez at Tulfo, muntik nang magsuntukan sa isang hearing. PNP at AFP, mga generals at retired generals ay pumalag na ho sa pangbabastos na ginagawa sa kanila ng gobyerno. So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito pag-dami natin pag-uusapan ngayon. Grabe na yung mga ginagawa. Alam nyo, palapit ng palapit ang 2025 election. Palapit ng palapit ang 2028 election, presidential election. Patindi ng patindi ho ang garapalan na nangyayari sa ating lipunan at sa gobyerno. Tipong kahit dating NPA or mga NPA, kayang-kaya ng underin ng mga attorney, ang mga general, sila na ang may kapangyarihan ngayon. Grabe na, no? Kung gusto mo palang ma-under lahat ng mga dito sa Pilipinas ay maging congressman ka lang, sapat na. Maging congressman at maging NPA ka lang, sapat na. At ito nga, Ted Pailon, matapang na sinagot si Joel Chua tungkol sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. At ito yung sagutan, ito viral to ngayon. Sagutan ni Tulfo sa Congress, mainit na pinag-uusapan. At ito, PMA Class 1988 may pag-alsa laban sa House of Representatives, Ako Paduano, at sa pag-contempt nila kay DG Villanueva. Malaking gulo to, nalako po. Grabe naman na kasing bastusan yung ginagawa. Pero nyo yung doon lang sa isang general na isa sa mga naglingkod sa ating bayan, tapos bigla nilang inaresto, nagpapa-opera ng kanyang sa balikat ata, hindi ko alam kung anong meron doon sa balikat niya, pero bastusan dahil alam niyo yun, talagang dinakip siya ng wala man lang atubili, walang pagrespeto. Kaya grabe na talagang bastusan na nangyayari. Kaya ito nga ito na yung pinakamalaking halimbawa ng mga sinasabi namin noon pa ng Banateros Brothers na kung kayang gawin sa KOJC, yung ginawa nila noon sa KOJC, yung kayang-kaya nilang gawin din sa iba. So ito na nga, nagkakatotoo na. Pagkatapos sa KOJC, ginawa nila, ang una pala kay Bantag, pangalawa kay Tebes, pangatlo sa KOJC, pang-apat kay Pastor, pang-lima kay BP Sara, at ito sunod-sunod na nga. Hindi na ho ito biro at hindi na to nagkakalayo ng mga nangyayari ngayon dahil halos isa na lang at iisang muka ang bumabalahura sa mga matitinong tao na ang hangarin lang ho ay makapagserbisyo ng tapat at tama sa ating bayan. Ganyan kalupit ngayon ganyan kalupit ang nangyayari sa politics world dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga, bago tayo mapunta doon, mapunta muna tayo dito sa post ni ang aking idol na wala pang regalo sa akin. Na si Sir Jason sa ang tapang ng APOG. Tinipid ng Congress ang DepEd, PhilHealth, CHED, PhilHealth, AFP at iba pang gastusin ng gobyerno. Pero asawa ni pera. Yan. Tinaasan nila ang budget para sa sarili nilang additional 33 billion peso mahigit para sa 2025 budget.
Ang lupit ng ano ngayon, no? Lupit ng ang lupit ho ng kalakaran. Pagdating dito sa pagdating dito sa Congress. Talagang mapapa-Congress kayo. Biruin mo yung PhilHealth, mapapakinabangan yan. Sobrang mapapakinabangan yan ng mga Pilipino. Yung CHED, ganun din. At yung pinakamasaklap dito, yung sa AFP. Alam naman natin, ang AFP, isa sa mga bayani ng bansa natin yan. Na nung panahon ni PRRD, AFP, PNP, NBI, ay pinahalagahan yan at talagang minahal niya ng gusto. At tinaasan o rin-increasean ng mga sahod ng mga yan. Pero ngayon, may kita ho natin na unti-unti na ho silang binabawasan. Yung kanilang mga pondo na karapat-dapat naman na sa kanila, ang nangyayari ngayon kinakaltasan sila para patabain ang bulsa ng ibang mga politiko. Ganyan kalupit ang mga nangyayari ngayon, no? So magbasa tayo ng comment dito. Tingnan natin yung mga comment dito. Sabi ni Norman Pagiwan, harap-harapang pangungurakot ang ginagawa nila. Eto, sabi ni Evelyn Sarmiento, dagdag panuhol sa midterm sa MFA, distrito nila dahil hindi nananalo sa patas na laban, pera-pera lang. Pwede rin talagang ganun. Wala tayong mangyayari. Wala, nasa huli talaga pagsisisi. Hindi natin binoto si Marcos Jr., kung hindi siya nanalong presidente, hindi naman na siguro mangyayari to. Sa totoo nga lang, parang mas maganda pa nung nanalo na lang ng presidente si Isko Moreno. Baka mas maganda pa yung kinahinatnan sa bayan natin kung si Isko Moreno ang nanalo bilang presidente. Ayoko rin kala Ping Lacson, kay Leni Robredo, kay sino pa ba? Kay Manny Pacquiao. Ayoko nung mga yun sino pa ba ibang mga tumatakbong presidente? Tapos ito pa, pinakamaganda sana kung si BP Sara na lang ang naging presidente. Mas okay sana, kaso wala sabi nga ni BP Sara, pasensya na, kahit ako nabudol din. Ganyan kalupit ang nangyayari ngayon. Samantalang, mapunta tayo dito. Unahin na natin itong muntik na di umanong magsuntukan. Si Rapi Tulfo to. Erwin Tulfo at Congressman Richard Gomez. So ito, panoorin natin to. The Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Paano nyo maayos nakatutok kayo sa mga Duterte? Layo ng sagot ni Erwin Tulfo. Paano nyo maayos? Nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Hindi sana sinasabi mo yan sa mga kasamaan mo. Alam nyo, sobrang nadismaya ako dito kay Erwin Tulfo. Sobra. Kasi isa to sa mga ina-idolize ko, ina-idol ko. No? Na alam ko parang sila parang may kita mo sa kanila ng konti yung tapang at malasakit ng mga Duterte, kaso ngayon wala na Ito po ay na-take up. Sana po ay mabilisan pa para kagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating 4th Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo. Grabe yung sinabi ni Richard Gomez dito
Dahil kayo po ay malakas sa Senado dahil nandun nga naman ang kanyang kapatid na si Erwin na si Rapi Tulfo. Pangalawa, bata pa to ni Tamba. Diba? Eh, mas malakas ka talaga. Kanina, pagtanggal po ng media personalities, pag dumarating ang inventory time, pag merong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate. Natawa na lang si Richard Gomez, ang layo nga naman daw ng sagot eh. To pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po ang magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas. Ako po ay isang... Humble. Hindi, talagang aminado naman tayo na may lakas ang mga Tulfo, no? Meron niya, no? Pero humble, no, iba yung banat ni Congressman Gomez doon, Talagang sapul na sapul si Erwin Tulfo, Siyempre, ikaw ba naman? Talagang sureball naman nanalo ka na. Bata ka ng presidente. Kuya mo nasa Senado. Diba? Representative, hindi pa po ako senador. Tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagpa-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niyo pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. At Mr. Congressman. Tama naman si Congressman Gomez Kasi ang nagsalita naman talaga si Erwin Tulfo na pagdating ko sa Senate, so parang pinangunahan niya na, binalik lang ni Gomez kasi medyo kinainisan ni Tulfo. We do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po na sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po.
at hindi po tayong ika nga ay Tangina, no? Ganyang kalupit ang mga congressman, no? Puro taong bayan ang nanggagaling sa bunganga nila. Pero hanggang ngayon, hindi namin damayan. Kayo ba? Sino bang nagsasabing katotohanan dito sa dalawang to? Comment nyo dyan. Pero ayoko lang dyan dahil medyo hindi ko naman ang dyan. Dito tayo. Yan. Ang isa sa mga kalaban, isa sa mga di umano ay may tinatawag na payroll sa Congress. Si Joel Chua. So, panoorin natin. Attorney, Congressman Joel, Opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Congressman, kami po bilang mga nagmamasid, pangkaraniwang mamamayan na nagbabantay po sa inyo pong ginagawang hearing, parang bitin kami. Kasi last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda ang inginunguso itong mga taong ito Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapanood, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasamahan namin na ito po ay mas matutugunan ng isyong ito ng AFP. Sa kanila pong tingin ay baka ito po ay isang plot para ito ay ibagsak yung PC dito po sa dalawa. Pero kasi insofar as iba kasi ang investigation ng AFP tingin nila mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Sandali lang. With all due respect, Attorney, Congressman Joel, Opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala namang sinasabi dito na kapag ang involved ay koronel, na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera, di ba? At bakit ang mga liquidation po ay gumamit ng mga sinasabing fictitious na mga tao. Ba't biglang ngayon, biglang ipaubaya sa military itong usapin, nitong pagsagot, nitong dalawang koronel sa issue kung ba't ba ganon ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan? Ito po yung Manong Ted, nung huling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ito po hindi pa naman tapos. Ang gagawin lamang po namin ngayon, mag-wrap up kami para year-end update. Siguro kaya nila ibinigay itong usapin na to sa AFP dahil parang ayaw din nilang masisi. Siguro kaya ganun. Sa ating mga kababayan, and hopefully mamaya marami po tayong mga update kagaya po yung mga nakikita po namin ng mga batas na dapat ipasa, yung mga naging violation dito po na nakita po namin sa itong pag-hearing po natin. So dito po ilalahad po ng ibang mga kasama natin yung mga tingin nilang mga recommendation na naging violation. At pagkulang pa, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, may mga iba po na gusto pa na masundan pa itong mga hearing, yun po ay gagawin po sa mga susunod na araw. Parang Congressman Joel, wrap up ng year-ender kumbaga ng inyong investigasyon, pero wala pa rin pong linaw kung pahaharapin ninyo itong dalawang security officers na ito para magpaliwanag kung bakit nga ang liquidation ay may mga Mary Grace Piatos at Coco Villamin at ilang pa mga pangalan at libo-libo itong mga liquidation papers na kanilang sinumite na may duda nga po kayo, no? Again, Siguro kaya eto naiisip ko kaya parang hirap silang kasi
Hanggang ngayon, hindi ko mapagtanto bakit kailangan busisiin yung ganyang topic na yan. Kasi una malalaman to ng mga anti-government, yung mga tao, lalo na yung mga NPA. Malalaman nila at magiging delikado yung mga tao na nasa likod nitong mga to. At pangalawa, baka may ginagawa pa silang script. Baka may ginagawa pa silang script na hindi pa natatapos ngayon. Kaya siguro medyo pinagpaplanuhan pa nila ng maigi. Malay lang naman natin. Ano po yun? Parang ang Kahit si Ted Pailon nahihirapan eh. hindi ho namin talaga maarok yung sinasabi po ninyo na wrap up tapos hindi pa tapos. Parang sa amin po, ulitin ko lang, parang may something. Alam niyo ho yun? Parang meron kaming pakiramdam na parang there's really something missing, Congressman. Manong Ted, actually nakuha na rin po namin kasi pati yung request namin sa PSA, yung 677. Yung 677 na pangalan. At nakuha na namin nakuha ko na po kahapon na i-report na po sa akin ng COMSEC. At halos karamihan po dito lumalabas ay non-existent. So, out of 677, nasa more than 400 po dito ay non-existent. At more than 200 po dito ay yung mga tinatawag po natin halos doble-doble yung pangalan. So, hindi po nila kaya ito po ay magiging... Katida, no? Attorney pa tong si attorney itong si Joel Chua. Pero parang alam niyo yun, parang na siya dito, parang tinatawag na parang naguguluhan siya, parang hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Partida, attorney pa yan. Samantalang si Ted Pailon isang anchor. Hindi naman sa minamaliit yung anchor sa pagiging attorney. Pero kung isipin nyo maigi, parang ikaw attorney ka, di mo alam. Ako anchor, alam ko nga eh. Hindi ko lang madiretso sa iyo eh. No? At yun nga, palagi nga sinasabi ni Ted Pailon na nakukulangan kami. Tapos hindi nyo, puro lang kayo, parang lang kayo eh, puro lang kayo paabang. Pero wala namang katapusan. Parte po ng pag-uusapan namin sa susunod. Okay. Pero ang suma total po, nakita na rin po namin at meron po kaming conclusion na ito po ay talagang mga bogus. Conclusion. Ito po talaga ay mga bogus. So ngayon, sapat na bang ebidensya yung conclusion mo na yun? Opo. Yun nga po. So yun po. Ngayon, ang nakita rin po namin, ang isa pong maliwanag, ito pong AFP pong dalawa, ay talagang wala naman silang ang tawag dito. Parang wala naman sila talagang authority para sila talaga ay mag-conduct o mag-disperse ng ganitong kalaking pondo. So, marami po sa mga kasama namin ang nagdududa na ito po ay hindi naman talaga rin aamin sa amin. Most likely, sila ang magiging fall guy. Okay, so Hindi rin ako eh. kung nagdududang So, mga parang mas gusto po namin na sila ay maimbestigahan ng tamang ahensya na talagang may authority sa kanila. Pero Congressman Joel, kaninyo ang pakiramdam at kaalaman ng inyong mga miyembro, ito'y fall guy at ito ay yung klaro po na wala naman silang poder para mag-disburse itong ganito kalaking pera ng gobyerno. But why don't you make it, di ba, kung sila hindi man namang magsasabi ng totoo, ba't niyo po hindi isa publiko yan? Para Di ba? Bakit yung tinatago? mapakinggan ng publiko, mapanood namin sila,
Ano ho, dahil in fairness, Ginamit. sa dalawa po kasi, in fairness po Congressman sa dalawang ito, napakinggan natin sila Acosta napakinggan po natin itong sila Fajardo in open public hearing. Pero itong dalawang ito ngayon, itatago po ng militar yan, hindi ho open to the public yan Di ho ba? Parang yung nga, no? Ulitin ko hindi ako pabor dito sa pinag-usapan nila. Ang pinopoint kasi dito ni Ted Filon is bakit nyo tinatago? Bakit nyo ayaw isa publiko para malaman or maging aware ng buong Pilipino dito sa usapin na to? No? Parang nawala po yung essence ng Good Government Committee at saka yung public accountability and for the public to know, ito ho magiging sagot ng dalawang ito in open public hearing, Congressman. Ginamit na po kasi sila sa sa impeachment Meron pong nag-file ng dalawa sa impeachment. So ito po kasi usapin na to ay babagsak na sa Department of Ginamit? Ginamit yung dalawa sa impeachment? Ginamit yung dalawa sa impeachment. Tangla, lupit nun sa Committee on Justice. So may At kaugnayan dito po, sa impeachment ito. Opo, dahil ito po ay binagsak na po ito. May dalawa na pong may dalawang complaint na po dito po sa impeachment. At ang bagsak po kasi nito ay sa Committee on Justice. At dito sa Committee on Justice, magkakaroon po dyan ng hearing. At dito po titignan, dahil ang ginamit po dito, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito rin po ang paglilitis namin. Dito po sa, yung mga na ilabas po natin dito sa ating committee. At dito po, bibigyan sila lahat ng opportunity para sumagot at magkakaroon po sila ng hearing. Opo. Kaya mas minabuti po namin na ito po yung tamang committee para dito ay buksan lahat yan dahil mabigyan sila ng opportunity na sumagot. So at the end of the day, sa bandang dulo, may kaugnayan itong desisyon nyo sa impeachment ni VP Sara. Yun po yung doon. Yun po yung conclusion doon. Okay, sige. So So alam na. Ayoko nang nag-gets nyo naman, di ba? Hindi ko na siguro kailangan pang explain. Galing. Ang gagaling mo. Sobrang gagaling. Komento nyo na lang dyan kung ano yung ibig sabihin doon ng nila. So ito, PMA Class 1988 may pag-alsa laban sa House of Representative Acop at Paduano sa pag-contempt. Panoorin natin. Hindi magkatugma ang obserbasyon ni Congressman Acop kung talagang budol ang war on drugs, as he claims that former President Rodrigo Roa Duterte is the real drug lord, and the real drug syndicate is what they call Davao Group. Bakit ang mga drug addict, 20,000 to 30,000 silang lahat as exaggerated ng ilang media, lalo na ang Rappler ay pinatay din daw sa sinasabi nilang EJK? Kung ikaw ay isang drug lord, bakit mo papatayin ang iyong mga potensyal na kliyente? Bakit mo sisirain ang iyong merkado? Tingnan kung gaano hindi pare-pareho ang kanilang mga pahayag. Ang mga kritikal na nag-iisip lamang ang mag-iisip ng higit sa sinasabi ng mga taong ito. Hindi rin ito pare-pareho sa karamihang empirical observation dahil karamihan sa mga tao ay sumasang-ayon na sa panahon ng gyera laban sa droga, ang mga iligal na droga na inilalako sa mga lansangan ay lubhang nabawasan at mga kilalang drug lords. Karamihan sa mga drug addict ay na-rehabilitate at may datos para dyan. Kaya ano ang budol tungkol dito? Huwag kalimutan ng hayagang idineklara ni Marble tungkol sa paggamit ng droga, ito daw ay pampadagdag sa oras. Para bang sinisikap niyang Alam nyo, parang tanga na lang to si Muntangan na lang to si Acop Ang dating PMA class to Hindi pala dati, PMA class talaga to. Nakakahiya, no? Tuwing katanggap-tanggap ang paggamit ng droga sa lahat kung sa katunayan ay may batas na laban dito. Kung walang labag sa batas na pagsalakay, walang EJK. Mas gugustuhin pa natin maniwala kay dating PDEA DG Wilkins Villanueva kaysa sa mga taga-HOR at PNP ngayon.
Pero ano ang sinapit ni DG Wilkins Villanueva? Ipinapakulong sa HOR dahil hindi nila magiba. Ayon nga kay Senator Bato de la Rosa I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the war on drugs, we did not intend to budol the Filipino people. Dinibdib lang po namin ang aming tungkulin. I don't know if you can swear the same before the grave of your pet dog that your conclusions have no intention to budol the public, Mr. Congressman, sir. Samantala, naglabas ng Manifesto of Support ang Philippine Military Academy o PMA Maringal Class of 1988 para kay dating PDEA Director General Wilkins Villanueva na ipinakontempt ng House Quadcom kamakailan. Nakakahiya ngayon. Sobrang nakakahiya na ho yung gobyerno natin. Kasi ito biruin nyo si Villanueva, isa sa mga bayani ng bayan at talagang binuwis niya yung buhay niya para sa war on drug nung panahon ni PRRD. Samantalang tong si Paduano, binuwis niya yung buhay niya saan? Isang di umano, isang dating tinakwil sa grupo ng NPA ang nagpakontem sa isang general, sa isang pulis na naglingkod lamang ng tama para sa bayan. Diba? Nakakahiya. Nakakahiya na itong gobyerno natin. Hindi mo na alam kung nasa wish. Matagal na kayo wala sa wisyo. Oh, grabe, no? Ang lupit. We stand firmly with him during this challenging time and believe that upholding justice in his case will strengthen public trust in the nation's democratic institutions, saad sa manifesto. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically served this country and the Filipino people, saad naman ni dating PNP Chief Leonardo Carlos na miyembro ng Maringal Class. Masama pa nito, kinukonsinti pa ng PNP chief na si Marbil. Hindi wala nga siyang Ito ang layo talaga ni Marbil kay Senator Bato de la Rosa. Wala, natalampakan lang talaga siya. Panahon ni Bato, hindi niya hayaan na ginaganito-ganito lang ang mga kapulisan. No, hindi niya hinahayaan yan. Pero si Marbil, mas kinampihan pa yung mga adik kaysa sa mga pulis eh. Bro mo, sabihin mo, hindi maituturing na adik ang mga gumagamit. So, ibig sabihin kapag nakapatay lang yung gumagamit, nun lang siya maituturing na adik. Sa isang oras na manifesto, umabot na sa 62 generals ang pumirma. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ni Yogi Ruiz dahil aniya I have had the honor to serve our country with Director General Wilkins Villanueva as a drug buster and I have personally witnessed how he sacrificed for our country. And to put him in such humiliation just because a congressman, who spends all his time in an air-conditioned office being served by paid office staff, cannot accept the answers because it does not fit into his agenda is such a gut-wrenching experience. My question to you, dear, honorable, distinguished gentlemen. Alam niyo, feeling ko nalalapit na talaga kasi yung KOJC naman anytime bigla naman susulpot yan eh. Una-una nararamdaman ko na nagagalit na ang mga kapatid nating mga Muslim. Pangalawa, kumikilos na rin ang mga kapatid nating iglesia. At daragdagan pa ng iba't ibang mga relihiyon yan dito sa bansa natin. Pang-apat ngayon yung mga generals. At yung iba pa nating mga active general at mga retired general ay talagang nagtitimpi na lang. Dagdagan nyo pa ng ibang mga AFP na nabwisit sa pamamalakad ni Browner or nabwisit sa mga sinabi ni Browner kasi nga medyo sila yung nabastos dun. Pero mo sabihin mo ba naman pinoprotektahan nyo ang posisyon, hindi ang konstitusyon. Although wala naman sinabi si Browner na hindi ang konstitusyon, pero common sense naman, di ba? Pero sabi nga ng mga Duterte, sige lang.
Gumawa lang kayo ng gumawa ng mga kabulastugan nyo. At pagdating naman ng panahon, kasi hindi naman lahat, lagi tayo nandun eh. No? Talagang minsan bababa ka rin eh, no? So pagdating ng pagbaba nyo lahat, doon na lahat yan, doon na lahat yan babalik sa inyo. So hindi ko na to tatapusin kasi medyo nanghigigil ako. Naaawa ko sa mga, alam mo yun, naano ko sa mga kapulisan natin na binababoy ng Congress. Ba't yung ginawa kay Wilkins, ginawa kay, sino ba yun? Kay Guillermo ba yun? Yung nasa ospital, yung inaresto nila. Magandang gawain ba yun? Nakabastusan yun. Pero mo yung mga ginagalang natin, oo, pagdating sa Congress, parang ano na lang, parang papel na binasa na lang sila. Hindi sila makaporma. Pag nagtanong yung Congress, tas ang sisigaw-sigaw pa sa'yo, si Paduano, na di umano'y dating NPA, na tinakwil na NPA, dahil sa pagiging balimbing, ganun. Yung sabi nila, sabi-sabi nila yan, oo. Tapos ngayon, nakakahiya. Yan, nakakahiya na talaga, promise. Oh, tapos lahat na ng mababaw na yung tingin eh. Pero gusto nilang pagmukay na mababaw yung tingin ng mga Pilipino sa PNP, sa AFP. Dahil gusto ng mga Congress, sila lang yung tingalain. Sila lang ang batas. Grabe na talaga. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin dito, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng kuya atin natin dyan sa Eagles at sa mga hero abroad OFW, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers, sa SMNI, DCAR 1026 News yan. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.